Kaugnay niyan, alamin po natin ngayon ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather forecaster Gladys Saludes. Magandang gabi, Miss Saludes. Magandang gabi po, Jessica. Okay, nasaan na po itong low pressure area at ano na po ang magiging epekto nito? Kaninang alas 2 ng hapon, ang binabantayan nating low pressure area ay huling namataan sa layong 300 km east ng Southern Mindanao. Sa ngayon po, maliit na nga po ang chance nito na maging isang bagyo dahil po sa nag-i-interact na po ito sa kalupaan ng Mindanao. Okay, so parang nagla-landfall na siya at nabibreak na siya, tama ba? Ayon po dun sa mga forecast model natin, yung may isa po doon na maaari pong mag-landfall dito sa kalupaan ng Southern Mindanao. Oh, okay. Yung rainfall volume prediction, Miss Saludes, gaano ba? Meron po tayong rainfall prediction na umaabot hanggang 20 mm per hour po. Which is moderate to heavy, tama ba? Opo, moderate to heavy. Pero nitong nakaraan nga pong 3 oras, naitala po sa istasyon natin sa may Hinatuan na 40 millimeters po. So ibig tumaas? Opo, ibig sabihin po nito, heavy rainfall po ito. Oh, okay. So yun ang dapat paghandaan. Wala kasing hangin ito dahil LPA lang, tama ba? Pero yung dala na ulan nito, medyo heavy na. Tama po kayo dyan, Miss Jessica. At bagamat hindi na nga po ito magiging isang bagyo, inaasahan pa rin po na magpapaulan ito sa Visayas at Mindanao. Kumusta naman ang lagay ng ating mga karagatan? Lalo na para sa mga maliliit na mangingisda at yung mga babiyahe sa mga sasakyang pandagat. Meron po tayong nakataas na gale warning dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon. Kaya po yung mga mangingisda po natin, pinapayuhan po natin na wag na pong magpalaot. Okay, kahit yung mga malalaking fishing vessel, hindi dapat maglayag. Tama ba, Miss Saludes? Yung mga malalaking fishing vessels po, pinag-iingat po natin. Pero alam ko po, pinapayagan po silang maglaot. Oh, okay. Yung mga maliliit lang. Opo. Okay. Paano naman ang travel advisory para sa ating mga sasakyang panghimpapawid, lalo na yung mga babiyahe? May mga kanseladong flights kasi, di ba? Today, bukas kaya mag-clear ang weather o ganito pa rin? Ayon po sa ating mga forecast, halos ganito pa rin po yung weather na mararanasan, maliban lang po dito sa may Luzon area. Okay, alam ko hindi sa inyo to, no? NDRRMC siguro ang dapat tinatanong dito, pero yaman din lang na kayo ang experts pagdating sa ating weather. Alam ko kasi nagkasunod-sunod itong mga masasamang lagay ng panahon natin mula last year. So yung ating mga water systems, yung ating mga ilog, yung ating mga sapa, medyo barado dahil sa putik at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Meron bang pwedeng i-recommend ang Pag-asa tungkol dito? Para po dyan, kung dun po sa mga local government officials natin, makinig na lang po if ever na pinapalikas na po, lalo na po dun sa mga maliliit, sa mga mabababang lugar. Oo, kasi kung dati malalim yung ating mga ilog, dahil sa sunod-sunod na mga malakas na ulan at baha, medyo silted yan, hindi naman nagde-dredge. So, dapat ngayon, mas mabilis ang reaction time. Ganun ba yon, Miss Saludes? Tama po, Miss Jessica. Okay, any other advisory na dapat maipayo natin sa ating mga manunood, lalo na yung mga nagpaplano ng lumabas ngayong weekend? Dahil nga po nakaranas sa mga pag-ulan nitong daang araw, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat dito po sa flash floods at landslides. Okay, ang Metro Manila ba magiging maulan, Miss Saludes? Makakaranas po ng mga mahinang pag-ulan dito sa may Metro Manila area. Okay, so dapat magdala ng payong at panangga sa ulan. Maraming salamat, Miss Saludes. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pag-asa. Magandang gabi rin, Jessica.